So hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong nangyaring pagtatantrums, itong nangyaring pagwawala na naman po ni Vice President Sara Duterte nung tinanggal po siya. Actually, itong video na ipapakita ko sa inyo, alam niya na pala natatanggalin siya sa National Security Council. Kaya nga tingnan nyo ngayon, wala siyang statement, wala siyang nilalabas na pahayag. I don't know lang kung mamaya, kung mayroong ilalabas na statement itong si Vice President Sara Duterte. Pero before pa pong tanggalin, itong si Vice President Sara Duterte sa National Security Council, ay alam niya na po pala ito. Kaya nagtatantrum siya at tinatanong niya na bakit. 'Di ba? Bakit siya tatanggalin at hinihingan daw siya ng legal basis? Bakit ka hindi hingan ng legal basis? Obvious naman yung ginawa mong threat sa ating presidente. Actually nga, mga minamahal, ito yung sinasabi ko sa inyo na bakit ngayon lang? Dapat noon pa ito tinanggal si Vice President Sara Duterte sa National Security Council dahil unang-una threat po ng pamahalaan ng gobyerno ng administrasyon itong mag-ama na to. Sa usapin pa lang ng panghihikayat nila, mga minamahal, doon sa mga retired military men na magkaroon ng kodita, maghimutok sa gobyerno, mag-rally, magkaroon ng destabilization plot, doon pa lang red flag na. Yung kanilang pakikisapi, di umano, dito sa China, malinaw naman at nakikita nyo yung stance ng mag-ama sa kanilang political will when it comes to China. Yung aggression ng China, hindi nga nila pinupuna yan. Ano yung sabi ni Digong? Tubig lang yan, ibigay nyo na lang yan dyan, tubig lang naman yan. Like, what the? Yung mga kayamanan dyan, yung mga oils, ipamamigay lang ba natin yan? Para tayo yung nagnanakaw sa sarili nating bayan? Ganun ba yung gusto mong mangyari, Digong? Ito namang si Sara Duterte, yung mga nangyayaring pagpa-floating barriers sa atin, pagwa-water cannons, hindi niya man lang pinupuna yung China doon, bagkus ang ginagawa niya, mga minamahal, binabati niya pa sa kanilang mga founding anniversary, nagmamanda rin pa nga itong si Vice President Sara Duterte. So, sabi ko nga sa inyo, dapat in the first place, matagal nang tinanggal ng ating presidente ni PBBM itong si Sara Duterte sa National Security Council dahil threat talaga itong si Sara at yung kanyang ama sa bansang Pilipinas. Pero bago pa man, ito na nga mga minamahal, dumako na tayo dito sa ating pag-uusapan. Bago pa man tanggalin, itong si Sara Duterte sa National Security Council ay nagmamaktol na pala itong si Inday. Nagtatantrums na kasi alam niya na, may knowledge na siya mga minamahal, kung may knowledge na siya po ay tatanggalin sa NSC. Panoodin natin tong video ni Sara Duterte, mga minamahal. Tingnan nyo kung gaano kabopols itong si Inday. Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. Okay, so nakikita ninyo, ang sabi ni Vice President Sara Duterte, tinanong siya, pinapasubmit siya, mga minamahal, ng legal basis. Na bakit kailangan mag-submit daw ni Sara ng legal basis? Obvious naman na kailangan niya mag-submit ng legal basis dahil yung ginawa niya, threat. Hindi pa ba obvious na yung ginawa mo, Inday? Saksak mo sa baga mo, threat yung ginawa mo sa ating presidente. Kung kaya't malinaw na kung bakit hindi ka pinapa-attend, binibigyan ng importansya sa mga meeting dito sa National Security Council dahil yung ginawa mo, given na yun, threat na yun eh. Di ba yung pagbabanta mo sa ating presidente, pagbabanta mo kay House Speaker, pagbabanta mo dito kay PBBM, tapos ngayon mag-a-ask ka na bakit kailangan magpa-submit ng legal basis, ganyan-ganyan, eklavush, kailangan eh. 'Di ba? O para naman malaman namin kung threat ka ba or hindi, kaso hindi ka naman nag-submit. Di pinapakita mo at malinaw na wala kang pakialam sa National Security Council. Pero ito ngayon nakakapagtaka. Bakit ka bumoboses? Bakit ka kumukuda kung wala ka naman palang pakialam sa NSC? Dahil wala ka na bang magagawang spy doon? Hindi ka na nga ba makakapag-espiya sa mga confidential matters doon sa loob ng National Security Council? Ganito kasi yan mga minamahal. Every president talagang tinatalakay, pinag-uusapan yung patungkol sa seguridad ng bansa. Kaya nga yung mga former president, miyembro ng NSC, di ba? Kasi sila, may mga knowledge na sila. Kasi
given na po na kada administration meron pong pag-uusap about sa security concern ng bansang Pilipinas, ng bansa. So pwede po silang makatulong sana. Kaso ang nangyari, itong si Digong hindi makakatulong sa sa Security Council ng bansa kasi maka-China eh. Isipin nyo what if magkaroon ng briefing yung National Security Council with America patungkol nga po dito sa issue ng China, kung ano dapat yung nating gawin kasi hindi naman po lahat ng pinag-uusapan ay sinasa publiko. Meron po dyan mga confidential. Paano kung umattend itong si Digong? Nagigets ako ninyo, mga minamahal. Paano kung umattend itong si former President Duterte sa meeting kung saan ito ay napaka-confidential patungkol sa sensitive topic sa West Philippine Sea? Di narinig nila. Oo, narinig nila yung usapan. What if, syempre nakikita naman ninyo, mga minamahal, na maka-China itong mag-amang to. Paano kung what if lang, yung napag-usapan sa Security Council na yan ay ipinaalam din nila sa China, di mas lalo tayo nalugmok nun. Merong espiya, merong traidor sa loob ng National Security Council habang pinag-uusapan yung security issue ng bansang Pilipinas, yung national security ng ating bansa. Nagigets nyo ko? Kaya nga important role ng mga general ng mga chief PNP ng presidente yung kanilang political will, yung kanilang political views patungkol nga po dito sa mga sensitive issue. Ano nga ba yung mga sensitive issue? Yung mga retired military personnel men, 'di ba? Gusto nila mag-aklas, gusto nila magkodita. Pinag-uusapan niya ng NICA, pinag-uusapan niya ng ISAP. Diba? Pinag-usapan niya ng mga general. Paano kung yung mga nandoon, mga espiya, ganito yung plano, sinabi, diba? Na nagkaroon pa ng ng pagkakabuklod-buklod dito. Which is possible na pwede din nilang gamitin yan. Ganito pala yung gagawin ng ating administrasyon. Kaya yung mga gustong mag-aklas, ganito yung plano natin. Diba? Nagigets ninyo, mga minamahal, yung punto natin. Pag magkaroon dyan ng espiya, pag magkaroon dyan ng spy sa National Security Council, lahat ng plano, yung mga confidential na mga plano na yan, ay talaga nga namang masisira. Yan po yung magiging reason kung bakit masisira yung bansang Pilipinas. Kasi madaming espiya. Kapag pinag-usapan yung West Philippine Sea, nandyan sila Digong, nandyan si Sara. Alam naman natin na maka-China yan, sira yung plano. 'Di ba? Kasi sila yung mga taong nagdi-disguise na kunyari mahal nila yung Pilipino pero mga sila, mga makapili. 'Di ba? Nagigets niyo yung punto dito, mga minamahal. So dapat matagal na sanang tinanggal itong mag-amang to. Kaya nga sabi ko, bakit ngayon lang? 'Di ba? Bakit ngayon lang, lalo pat itong si Sara Duterte, unpredictable. Kung mag-isip, unstable yung kanyang utak, hindi mo talaga mapagkakatiwalaan. At saka yung ating presidente, makikita nyo na napaka-strong na leader. Yung hindi siya nagpapadikta, not unlike dito kay Sara Duterte na we do not know kung Manchurian candidate itong mga taong to. Pero kung papansinin ninyo, makikita yung kilos ni Sara Duterte at ng kanyang ama is for personal interest lang. Ganyan sila yung sariling interest lang nila, yung iniisip nila. Hindi nila iniisip yung interest ng taong bayan. Nagigets ninyo, mga minamahal? Diba, nabubulol na tayo kakasalita. So, okay, going back sa ating topic, yung sinabi ni Sara Duterte na they asked me to give a legal basis kung bakit tatanggalin, ganyan-ganyan. Talagang hihingan ka. Dahil unang-una yung ginawa mo, consider as a threat na yon. Malinaw na nawala ng tiwala sa'yo yung Pangulo, kaya ka hinihingan ng ganon. Hindi ka naman nagbigay, hindi ka naman nag-submit ng sagot mo. So what do you expect? Pagkakatiwalaan ka palalo ng ating administrasyon, ng Pangulo? Malamang hindi. So, hindi ka na nga relevant Ano yung sabi ni Lucas Bersamin? Ang sabi ni Lucas Bersamin, mga minamahal, at the moment, Vice President is not considered relevant to the responsibilities of membership in the National Security Council. So talagang pinatunayan mismo ni Lucas Bersamin na itong si Sara Duterte is not a relevant person para maging membro pa ng NSC. Dahil unang-una, napapansin na nila na itong si Sara Duterte is a threat to our country, threat to our national security. 'Di ba? Hindi na siya relevant. And also, mga minamahal, when we talk about impeachment, talagang
national security concern din yan. Kasi what if, 'di ba, ma-impeach itong si Sara Duterte and the DDS supporters, magkaroon sila ng alyansa, organization. So dapat ngayon pa lang pinag-uusapan na yan yung mga posibleng mangyayari in the future. So para makapaghanda, paano kung si Sara Duterte hindi pa nai-impeach tapos napag-usapan sa National Security Council na ganito yung gagawin kapag may mangyaring mga rally, mangyaring impeachment or people power, di alam niya na. Makakakuha sila ng idea kung paano nila i-debunk, kung paano nila tatrabahuin yung plano ng gobyerno. Nagigets ninyo? So, yun po. Anyway, mga minamahal, pahingi lang po ako ng likes. Yan. Naglulumbing lang. Likes, comments, and share para po makatulong kayo sa ating algorithm ng ating YouTube channel. Again, it's me, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.